In celebration of my second year at work, I am launching a new content series called Walking Conversations. So the Walking Conversations is all about talking through life and experiences while walking, balancing a healthy lifestyle with real-life habits. Every step turns into a story. One walk and one talk. Unscripted, just honest conversations on the move. For the first episode, I will be my own guest because where else should it start? I'll be sharing personal experiences and life lessons from my work journey so far, working with clients, facing challenges, and navigating the troubleshooting moments we encounter in the workplace. So come walk with me. This first episode is a conversation with myself, and maybe you will see a part of your own journey in it too. Hello there, good morning. So welcome to the first episode of the Walking Conversations. And of course, syempre ang first guest, malamang, ang inyong lingkod. And today, pag-uusapan natin kung ano yung mga kaganapan sa school, ganyan, sa work ko, as an individual. Since pangalawang taon ko nasa work ko, gusto ko siyang i-share sa bawat isa. Lumipat na po tayo. Kanina nasa bypass ako. Pero ngayon lumipat ako kasi medyo maingay pala talaga ako. Maingay rin naman dito kasi tabi kami ng kalsada, pero at least mas maririnig ako. So, nung unang panahon talaga na nagkatrabaho ako, syempre maraming kailangang adjustment. Though hindi ako masyado talagang nag-adjust doon sa work ko itself. Because kung saan ako nagtatrabaho, doon ako graduate. And noong 2022, 2023 kasi, is I am the president of our organization sa student council ng school namin. Yung mga ganap doon, or yung mga ginagawa namin noon, kaparehas sa ginagawa ko din ngayon. So napunta ako sa isang opisina kung saan ang inaasikaso namin is more on the events ng school at marami pang bagay. Okay? So medyo nako-connect ko lang sa kung anong ginagawa ko before, kaya siguro hindi ako ganun talaga nag-adjust doon sa work. But then, hindi ibig sabihin na nasanay na ako na yun yung ginagawa ko is hindi na ako nahirapan. Syempre may mga bagay pa rin talaga na nahihirapan tayo, di ba? May mga challenges man. I am truly grateful sa mga kasama ko sa opisina kasi sila yung nagturo sa akin. Ang dami nilang tinuro sa akin. At sila rin talaga yung reason kung bakit ako nagagawa yung trabaho ko ngayon. Hindi naman kasi minsan natin maiiwasan na meron rin mga gusto, okay, or may mga problema or hindi pagkakaintindihan sa isang opisina. Lalo na ng magkatrabaho, yung co-employee mo. Ang maganda lang dito is nakikita natin kung paano kayo mas nagiging matibay. Diba? Bilang magkasama sa trabaho. Kasi at the end of the day, ang pinaka main goal ninyo is kung paano nyo matitreat ng maayos yung clients ninyo, kung paano nyo ma-accomplish yung mga ginagawa ninyo, and so on. At nakakapagod talaga magsalita habang naglalakad. But then, eto nga po ang ating content. So, panindigan po natin siya. In terms of troubleshooting, nung una nahihirapan ako dyan kasi nga, or weakness ko, ang decision making. Even before pa, nung nag-aaral pa ako and sa council na ako, kaya malaking bagay at malaking tulong na yung mga kasama ko is very supportive sa akin. I am open for suggestions always sa aking mga kasama para magkaroon ako ng tamang desisyon sa buhay. Yun. So sa pag mag-troubleshoot ka ng isang event or ng isang problema sa workplace, mahalaga na gamitan natin to ng tamang communication. Kasi kapag maayos yung pakikipag-usap natin, mas mariresolve natin yung problema. Hindi yung parang nag-rants tayo ganito, nag-rants tayo ganyan. Kaya hindi ako nag-rants kapag may problema. Mag-rants na lang ako pag nakauwi na ako at sasalihin ko na lang. Like, nakakainis yung araw na ito. Ganyan. So, syempre may mga makaka-relate sa atin. Kasi nga, doon sa work, we have to be professional, di ba? Gawin mo yung trabaho mo kasi nasa trabaho ka. Binabayaran ka ng gobyerno at ng taong bayan para gawin yung trabaho mo, di ba? Hindi naman pwede na uupo ka lang, papasok ka lang, kung ano nang gagawin natin, and so on. Tapos, you are well compensated. Hindi naman pwede. Dapat, kung ano yung trabaho mo, gawin mo. Noon, inuuwi ko rin yung iba kong trabaho. Na dapat kapag nakauwi ka na,
nakauwi ka na. Ang ginagawa mo na dapat is yung mga bagay naman na para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Noon, nag-uuwi ng trabaho pero ngayon hindi na. And I hope na sana ganun pa rin. Ganun ako. Or maging ganun ako sa mga susunod na kabanata ng akin. Pero pag nasa workplace ka, of course, you have to dedicate yourself na. Pag nasa work ka na, dapat yun yung ginagawa mo. Okay? I-disregard mo rin yung mga personal mo na mga ginagawa sa buhay para hindi ka rin distracted sa trabaho. And with that, yun lamang ang ilan sa mga experiences ko at kung paano ko ginagawa ang aking trabaho. And I'm very thankful talaga sa aming administration for allowing me to be part of this institution. Of course, I thank the Lord kasi sa sobrang hirap maghanap ng trabaho ngayon, isa ako sa nabiyayaan. Nagtagal ng 2 taon. And I hope na tumagal pa po tayo sa kung saan po tayo nagkatrabaho ngayon. So this is the first episode of the Walking Conversation and I hope na samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. So yun lamang po at maraming salamat. See you!